Sige po, magandang hapon po sa lahat. Salamat sa special number at yun po yung isang song na nagpapalala po sa atin na tayo ay sinner at tinubos tayo ng Panginoon. At salamat din po sa Bartolome family. Yan po ang tawag dyan ay discipleship, na disciple ni Brother Bon, ang kanyang mga anak at nagamit sa Panginoon. So, yan po isang kagalakan sa atin yan. Tayo po ay magpatuloy na po sa ating series, The Book of Titus. Ngayon po, nasa chapter 1 po tayo, verse 10 hanggang verse 11. May dalawang verse lamang po. Titus chapter 1, buksan po natin ating mga Bible. Verse 10 down to verse 11. Hilingan po ang bawat isa na tayo po ay tumayo at pagbigay galang po sa salitahan ng Diyos. Next po nating, sabay-sabay po natin itong basahin. Titus chapter 1, verse 10, handa bigkas. Sapagkat maraming mga swail na mapagsalita na walang kabuluhan at mga mandaraya, lalong-lalo na ang mga nasa panig ng pagtutuli. Dapat pitigilin ang kanilang mga bibig, sapagkat ginugulo nila ang buong sambahayan sa pagtuturo nila ng mga bagay na hindi nararapat dahil sa masamang pagkinabang. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay manalangin. Let's pray. Kilang Diyos, kami ay lubos na napapasalamat, Panginoon. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kalayaan upang pag-aralan, Panginoon, ng iyong salita at pagbulay-bulayan po ito. We pray, Panginoon, na mangusap po kayo sa amin at patuloy niyo po kaming tulungan. Maintindihan po namin ito, Panginoon, sa pamamagitan sa tulong ng banal na Espiritu. We pray, Lord, for your blessing, Panginoon, na mapapalahanan po kami, Panginoon, na mag-ingat sapagkat marami pong tinuturo ang mundo, marami pong mga false teachers at maraming mga ang mga buluang at tagapagturo, Panginoon, na natuturo ng hindi po tama. At we pray, Panginoon, na maintindihan po namin ito at ma-apply po namin habang kami ay namumuhay pa sa mundong ito na hinihintay, Panginoon, yung pagbabalik. In Jesus' name I pray, Amen. May na po kayo makaupo. Meron pong isang tagapagturo, nagturo po ng Biblia sa iglesia ng Alexandria, ng pangalan po niya ay si Arius. May picture po ako sa kanya. At ang lungsod na ito ay sa hilagang silangang bahagi ng Egypt. Siya po ay, ang nagtatagpo ng lungsod na ito ay si Alexander the Great noong 331 BC. At nang doon po, naglingkod si Arius, na kilala na mahusay na magsalita at may malalim po na kaalaman patungkol po sa Biblia. Siya ay naniniwala sa Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo bilang bahagi ng pananampalataya ng Kristiyano sa simula. Tama po ang kanyang doktrina. But habang tumatagal, siguro mga estimate, mga 15 years, mga 10 to 15 years, kinalaunan, nagbago po ang kanyang paniniwala na nagsimula siyang nagturo ng hindi naayon sa Biblia. Na ang kanyang turo ay si Jesus ay hindi tunay na Diyos. Siya ay nilikha lamang ng Diyos Ama. Kaya hindi siya kapantay ng Diyos. Hindi po ito naayon sa Biblia. Hindi totoo na si Jesus ay hindi tunay na Diyos. Hindi totoo na si Jesus ay nilikha lamang ng Diyos Ama. Kaya hindi siya kapantay ng Diyos. Sa simula, may ilang nag-isip na, isa lamang itong maliit na pagtatalo sa Ateloiovia. Ngunit habang lumilipas ang panahon, kumalat ang kanyang turo na ito. At nangyari ang mga sumusunod, may mga manampalataya na naniniwala na sa kanya. Naniniwala na kay Arius. May iba naman na nanindigan sa katotohanan ng Biblia na si Kristo ay tunay na Diyos. At nagkaroon ng matinding pagtatalo sa loob ng iglesia. Isa po ito sa cause. At ang ilan sa iglesia ay nahati sa doktrinang ito. Dahil sa problema na lumala ang false teaching ni Arius, nagtipon ang mga leaders ng iglesia na tinatawag na First Council noong 325 BC at tiningnan po nila ng maigi ang kanyang turo. Kung yan po ba ay totoo.
kung yun po ba ay tatanggapin nila ang tinuro ni Arius. Ngunit napagtanto po nila na ang turo po ni Arius ay hindi po totoo, hindi po biblical. So ang isang guro na pinakinggan ng marami ay maaring nagdulot ng malaking pagkakahati-hati, create ng division, kaya kailangan bantayan ng mga leaders ang doktrina na itinuro sa iglesia. Kung hindi malalim ang pagkakilala mo sa Panginoon, kung hindi tayo lumago sa ating pananampalataya, dahil hindi tayo nagsipag pag-aralan ng salita ng Diyos, may tendency na madala ka sa maling katuruan. May tendency na mahulog ka sa maling aral. Nung ako ay nangdoon pa sa Bukidnon, 2026, narinig ko isang pastor na tapat sa Panginoon. Pero biglang nag-iba yung doctrine sa kaligtasan niya. Yung iba naman doon sa Leyte, doon sa province Leyte, kung saan doon po ako dati naglingkod sa Panginoon at doon po ako nag-aral sa seminary. Tama ang mga doctrines na itinuro sa amin. Pero later on, may lumabas na katuruan na hindi na tayo kailangan mag-evangelism pa. So ano bang halaga nun? So hindi na tayo kailangan mag-evangelize pa. At mayroon pa, so about sa music, so dumami, kumalat ang mga hindi biblical na mga katuruan ngayon. So kaya kung ikaw, kung ako, mga manampalataya, kung kulang ang ating kaalaman tungkol sa sound doctrine, sa tamang doktrina na naayon po sa Biblia, maaring ikaw at ako ay mahulog sa maling aral. Si Arius, mga 10 to 15 years, siya ay tapat sa Panginoon, tama naman ang tinuro niya. How many years doon sa Bukidnon, doon sa Leyte, tama naman. Pero ba't biglang nagbago ang mga ito? Kaya kailangan natin mas lumalim pa ang ating pagkakilala sa salita ng Panginoon. Lumalim pa tayo sa ating pananampalataya. Kaya ito ang ating theme dahil ang mga bulaang guro ay nagpapalaganap ng maling katuruan. Ang ating tugon, mga mananampalataya, tayo ay tinawag na manindigan sa matibay na aral ng salita ng Diyos. Because false teachers spread false doctrine. Yun talaga, false teachers. So ang ano pang ituturo nila? Mga false doctrine. So we are called to stand firm on the solid truth of God's Word. So huwag tayong magpahulog sa mga maling turo, kundi maging matatag tayo sa katotohanan upang mapanatili ang ating pananampalataya at pagkakaisa bilang katawan ni Kristo. So believers must stand firm. Hindi na ito natin maiwasan, siguro tayo ay nakakatulong ang mga seminary, nakakatulong ang mga nag-aral sa seminary, nakakatulong sila upang ma-prevent ang mga false teachings, false teachers. Pero hindi natin ito mapipigilan. Mayroon talagang nagtuturo ng ibang katuruan na hindi po naaayon sa salita ng Diyos. Kaya tayo na mga mananampalataya, believers, tayo ay manindigan. Stand firm on sound doctrine and reject every false teaching na itunuro po ng mga false teachers. Ang ating paksa, holding fast to God's Word and rejecting false teaching. Holding fast to God's Word and rejecting false teaching. Manatiling matatag sa salita ng Diyos at itakwil ang maling turo. Manatiling matatag. Hanggang kailan tayo matatag? Sa ating tamang doktrina. Hanggang kailan? Kung sakaling wala na mga church leaders, ikaw pa rin ba ay matatag? Kung sakaling isa sa mga faithful na friend mo sa church na naaakay ka sa tamang doktrina, kung mawala na siya, ikaw pa rin ba ay matatag? Kung sakaling may mga sitwasyon na parang overwhelming, ikaw pa rin ba ay matatag sa iyong pananampalataya? So holding fast to God's Word and rejecting false teaching. Kung tingnan po natin ang context po, ang purpose po ng letter, ay sa verse 5 natin po nakita, sa Titus chapter 1, verse 5. Dahil dito, iniwan kita sa Krita, sabi ni Apostle Paul kay Titus. Ang layunin upang isaayos mo ang mga bagay na may kakulangan at upang magtalaga ng matatanda sa iglesia sa bawat bayan.
gaya ng ipinagbilin ko sa iyo. Yan po ang layunin kung bakit iniwan ni Apostle Paul si Titus na kanyang anak sa pananampalataya. So confident talaga si Apostle Paul kay Titus na tama ang doctrine ni Titus sapagkat anak niya ito sa pananampalataya. So makita po natin dito na ang kanyang trabaho, ang ministry na nasa kanyang balikat ay hindi po ito madali. No? Hindi po ito madali. Na isaayos ang mga bagay na ito. Na ikaw ay magtalaga ng matanda sa iglesia sa bawat bayan na gaya ng pinagbilin ko sa iyo. Ito po ang lugar sa Krita, sa Crete. May mapa ako dyan. Kung tingnan mo, napakaliit lang po yan na isla. Yan. Napakaliit lang yan. Pero ang naisip ko dyan, siyempre, maliit sa Crete, maliit lang yan na isla. Pero mayroon kaming isla doon sa Leyte na tinatawag na Limasawa Island, nasa historian, di ba? Limasawa Island na hindi lang may mga ano pa yan, may mga lugar pa yan, may mga sitio pa yan, may mga barangay pa yan. So, ito po, maliit lang yan. So, kaya dyan po, ang ministry ni Titus. At pagkatapos po, sa verse 5, sa verse 6 hanggang verse 9, sa preaching po ni Brother JR last week, ipinaliwanag ni Apostol Pablo sa kanyang letter na about sa mga qualification sa mga elders, sa mga tagapangasiwa na italaga doon po sa Crete, sa church. Sa verse 6, siya dapat ay walang kapintasan, asawa ng isang babae ng kanyang mga anak, ay mananampalataya at hindi napaparatangan ng panggulo o ng pagiging swail. Hanggang verse, hanggang verse 8. At iniisa po yan ni Brother Jar na piniliwanag po sa atin. At sa verse 9, bago po matapos ang qualification, mayroon pong sinabi sa Apostle Paul kay Titus na dapat na kanyang panghawakang mabuti ang tapat na salita na ayon sa turo, sound doctrine, upang makapangaral siya ng wastong aral. Baka naman qualified nga siya, pero how about sa sound doctrine? Okay? Siguro qualified nga siya sa verse 6 hanggang verse 8. Pero ito po ang dapat din niyang gawin. Dapat na kanyang panghawakang mabuti ang tapat na salita na ayon sa turo upang layunin naman makapangaral siya ng wastong aral. Okay? At pabulaanan ang mga sumasalungat dito. So dapat panghawakan ng wastong doktrina at labanan ang mga sumasalungat dito. Kung ang ministry ni Apostle ni Titus ay hindi po madali. Mayroon pong ministry ang mga italaga na mga tagapangasiwa sa mga churches na ito. At sa pagdating sa verse 10, ipinaliwanag ni Pablo kung bakit panghawakan ng wastong doktrina. Sapagkat may salitang sapagkat sa verse 10, sapagkat maraming swail na mapagsalita ng walang kabuluhan at mandaraya, lalong-lalo na ang mga nasa panig ng pagtutuli. Ang word na sapagkat ay may connection po sa verse 9. Diba? Sa verse 9, kung bakit panghawak kang mabuti, dapat panghawak kang mabuti ang salita ng Diyos. Dapat panghawak kang mabuti ang tapat na salita na ayon na tinuro sa Kanya. So may connection po yan sa verse, yan, ang word na for is ay isang conjunction at nagbigay ng reason or explanation kung ano ang sinasabi ni Apostle Paul. Verse 9, nakita po natin dito hanggang verse 11 na napakahalaga na magtalaga ng mga tagapangasiwa sa church doon sa Crete. Napakahalaga. Sapagkat may mga sumasalungat sa tamang turo. Yan po ay mga false teachers na nagturo ng mga mali, false teachings. Mayroon po tayong dalawang punto sa hapong ito. Na number 1, believers. Believers in general, din tagapangasiwa sa church. Ito ay specific na. Believers at mga tagapangasiwa ng church ay dapat kilalanin ang mga bulaang guro sa pamamagitan ng matibay na kaalaman sa salita ng Diyos.
Nandito pa sa Apostol Pablo sa kanyang exhortation sa mga elders o sa mga italaga na mga magiging tagapangasiwa sa church ng Crete. Pero ang pag-recognize po ng mga false teachers ay hindi lang, of course, gawain niya ng mga leaders. At ang mga tagapangasiwa ay believers. Kaya sabi ko dito, believers at ang mga tagapangasiwa ng church ay dapat kilalanin ang mga bulaang guro sa pamamagitan ng matibay na kaalaman sa salita ng Diyos. Dahil sabi sa verse 10, basahin po natin yan, verse 10. Sapagkat maraming mga suwail na mapagsalita ng walang kabuluhan, mandaraya, lalong-lalo na ang mga nasa panig ng pagtutuli. So sapagkat maraming mga suwail. Kung pansinin po natin dito, sapagkat maraming mga suwail, ibig sabihin na laganap sa Crete ang mga bulaang tagapagturo. Laganap. Marami. Hindi ito isang tinig lamang, kundi marami. Ito ay laganap. So, makita po natin kung ano-ano ang mga paglalarawan, katangian o characteristic descriptions ng mga false teachers. Malaman din kung ano ang klaseng mga tao ito, ang mga bulaang guro na kailangan harapin ni Titus sa iglesia at ng mga tagapangasiwa po doon. Kaya ang ating subpoint A, ang mga bulaang guro ay hindi magpapasakop sa salita ng Diyos. Ang mga bulaang guro ay hindi nagpapasakop sa salita ng Diyos. False teachers refuse to submit themselves to God's Word. Kung tingnan po sa verse 10, makita po natin dito ang kanilang attitude. Okay? Ang kanilang ugali sa tamang aral ay hindi tama. Sila ay sumasalungat sa tamang aral. Yan po ang attitude po nila pagdating sa tama, sa sound doctrine. Insubordinate. Sila po ay rebellious. Okay? Hindi po sila nagpapasakop sa otoridad ng Diyos at ng tamang aral. So, obvious. Halata. Ito ay false teachers to. Halimbawa, tungkol sa mga bulaang guro ay hindi nagpapasakop sa salita ng Diyos. Isa po dito sa Acts chapter 13 verse 8 ay si Ilyamas, na siya po ay mangkukulam. Si Ilyamas ay tumutol sa pangaral ng Ebanghelyo ni Paul and also Barnabas. Sinabi ni Pablo na siya ay anak ng dyablo at kaaway ng lahat ng katuwiran. Bakit? Sapagkat sinubukan niyang hadlangan ang katotohanan ng Ebanghelyo. Hindi po siya nagpapasakop sa salita ng Diyos, kundi lumaban ito. Lumaban ito. Sabi ko nga po, doon po ako sa Bukidnon for 6 years. Pagkatapos doon po ako sa Leyte ng ilang years ba sa Leyte? Mga 7 years. Maraming gulo. Okay? What I mean, mga churches madalas doon ay madalas nagkakagulo. Okay? Kakagulo. Kaya sabi ko, hindi madaling magpastor. At nung ako ay nandito sa PLBC, parang ayaw ko na umalis. Okay? Kasi, okay na okay. Yes, hindi perfect. May mga conflict minsan, pero hindi obvious yung kaguluhan na nagkagulo sa harap. Doon kasi kapag mag-Sunday school ka, may mag-raise ng hands at tatanungin ka, obvious ang sagot, parang ititest lang yung knowledge mo. Siyempre, yung isa, iba naman paniwala, kaya boom, sabog, magkagulo na. So, kapag meeting about finances, about lahat doon kasi idadaan sa meeting. Idadaan sa meeting. Yung theme, yung speaker, lahat. Idadaan sa meeting yan, kahit maliit na bagay. Unlike sa team natin dito, sinabi lang naman ni Pastor, meetingan ng mga core men. Okay? So, pero lahat doon, kaya nakakagulo kasi mga matalino mga tao, di ba? May iba-ibang mga ideas, gano'n, ayan. Pag sabi, love gift ng speaker, 15,000, sabi ni iba, laki naman yan, 15,000. So, kagulo. At may mga, yung iba ay yun pala magkagulo dahil iba na ang
ang kanilang doktrina. Okay? Iba ng doktrina. Kaya sabi ko, parang ayaw ko na ulit magpastor. Parang okay na ako sa salt. No? Parang okay na ako magturo. Ganon. Kasi walang sakit sa ulo. Problema. So, kasi ganon ang mga karanasan ko sa Bukidnon, pati sa Leyte. Parang ayaw ko na magpastor ulit. Ang mahirap, lalo na kung present ang mga bulaang guro, lalo na kapag may mga naiba na dyan sa church, talagang magkagulo. So, take note na malaman po natin ang mga bulaang guro dahil hindi po sila nagpapasakop sa salita ng Diyos. Ang tagapangasiwa ay dapat agad, huwag na itong palampasin pa, kundi ayusin mga bagay na ito, tuklasin niya kung ano ang kanyang paniwala tungkol dito, baka mag-create pa siya ng kaguluhan, ng division. Hindi ito tama. At pangalawa, ang mga bulaang guro ay maraming sinasabi. Okay? Nasa verse 10 po yan. Maraming sinasabi sa point B, ngunit walang laman na katotohanan sa salita ng Diyos. Ang tawag natin sa English dyan ay empty talkers. Marami silang sinasabi, magaling magturo, ngunit walang laman sa salita ng Diyos. Yes, maganda pakinggan ang kanilang pananalita, ngunit walang katotohanan sa Ebanghelyo. Halimbawa, ikaw ba ay napangaralan na ng Muslim? Okay? Kami na alone nag-attempt ng mag-share ng isang kapaniniwala sa Muslim, ngunit confident niyang sabihin sa amin na si Jesus Christ ay hindi po Diyos. Si Jesus Christ para sa amin ay isang great prophet, mas great pa kay Moses. Ngunit hindi siya Diyos. Ngunit malinaw sa Biblia ang Gospel of John 1:1. Sinabi ng salita ng Diyos at tumutukoy ito kay Jesus Christ. Ito ay mali. Kung si Jesus ay hindi Diyos, hindi niya kayang magbigay ng tunay na kaligtasan. So kaya mag-ingat po tayo. Empty talkers. Okay? Magaling magsalita, maganda pakinggan, pero baka mamaya wala yan sa salita ng Diyos. Kaya talagang hawak po natin ang mga Biblia natin. No? Sundan natin ang sinasabi ng mga preachers. Huwag ka matulog. Kasi baka mamaya, iba na pala ang tinuturo sa atin. Okay? Kamutulog. Tulog na ba kayo? So, baka nagiging empty talkers lang ako dito. Ang galing magsalita, ang lakas-lakas ng boses. No? Okay. Yan ang mga bulaang guro. Maraming sinasabi, ngunit walang laman sa katotohanan sa salita ng Diyos. Kaya mag-ingat tayo. Sa point C, ang mga bulaang guro ay mga manlilinlang. Manluloko ang sakit, di ba? Porque yun ang katotohanan. Sila ay mandaraya. Mandaraya sila. Sa verse 10 pa rin yan natin makikita na ang mga bulaang guro ay mga manlilinlang. Sino po ba ang linlangin po nila? Siyempre, ang mga linlangin po nila ay ikaw. Sapagkat ikaw ay tapat na mananampalataya. Okay? Kung ikaw ay tapat na mananampalataya, lulukuhin ka nila. So, anong ibig sabihin nito? Ang deceiver po ay isang tao na nagpapakita ng mali na parang tama. At ang layunin po nito ay upang maligaw ikaw. Binabaluktot po nila ang katotohanan ng salita ng Diyos upang maligaw ang mga nakikinig sa kanila. Ang mga bulaang guro ay naglinlang ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng maling aral. Ang kanilang tinuturo ay hindi buong katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya ang mga nakikinig sa kanila ay maaring maligaw sa pananampalataya. Yan ang pinaka-goal nila. Ilalayo nila ang mananampalataya sa tamang doktrina at sa tunay na kalooban ng Diyos. At nung pinag-aralan ko po ito, biglang pumasok at naalala ko na ito po ay gawain ng dyablo. Ang panlinilang ay gawain ng dyablo sa Genesis chapter 3. Nakilala, nangyari na po ito sa Genesis chapter 3 ni Eve at saka ni Adam. At sa John 4 verse 8 verse 44, ang dyablo ay ama ng kasinungalingan at manlilinglang sa lahat ng tao. Kahit kailangan tayo mag-ingat. Manlilinglang, lulukuhin tayo.
Ang tanong, Mother Josie, mayroon po bang mga false teachers sa panahon natin ngayon? Anong sagot? Yes, mayroon pa rin. Yung turo ng Biblia na ang mga bulaang guro ay patuloy ito nalilitaw kahit pagkatapos ng panahon ng mga apostol. Halimbawa, may mga nagturo ng prosperity gospel, nagtuturo na kapag nagbigay ka ng pera sa ministry, siguradong yayaman ka. Okay? Yayaman ka. Hindi ito ang tunay na mensahe ng Ebanghelyo. At sa 2 Epistle chapter 5, kaya magbigay na kayo para yayaman kayo. No? Hindi yan ang sinabi ng Biblia, no? At saka sa 2 Epistle sa Peter chapter 1, sinabi ni Simon Peter na kung paanong may mga bulaang propeta noong unang panahon, magkakaroon din ng mga bulaang guro sa gitna ng mananampalataya. Bakit? Dahil ang dyablo ay patuloy na kumikilos sa ngayon, patuloy na gumagawa ng kanyang panliling lang sa mga mananampalataya. So, dahil sa hindi maganda ang motibo ng mga false teachers, mga tagapangasiwa ng church ay may tungkulin na protektahan ang mga mananampalataya. Mga leaders, mga tagapangasiwa, may tungkulin. At kung tingnan po natin sa verse 10, ang lalo na, especially sa mga, sa verse 10, about po sa mga pagtutuli, na lalong-lalo na sa mga nasa panig ng pagtutuli. Ito ay mga Jews Christians and Jews backgrounds. They were those of circumcision. Sabi nila, it's okay to believe in Jesus, but they need to circumcise to really fully save. Kailangan ang mga kalakalakihan ay magpatuli upang sila ay maligtas. So ang tinuturo nila, ang mga tinuturo po nila ay hindi po naayon sa Biblia. Yan po ay salungat sa tinuturo po ng Biblia. So ano ang ating tugon? Ano ang dapat nating gagawin? Ano ang tugon ng mga mananampalataya? Dahil totoo na may mga false teachers sa panahon natin ngayon, mga mananampalataya, application, pag-aralan ng mabuti ang salita ng Diyos. Hindi lang ito basahin, kundi pag-aralan, suriin natin. Pagbulay-bulayan po natin ang salita ng Diyos. Suriin kung ang itinuro din po ng tagapangasiwa ay totoo. Mayroon po tayong next na application. Kung may nagpatuloy na nagturo, bulaang tagapagturo, ang mainam nating gawin ay humiwalay sa Kanya. Humiwalay sa Kanya. Mayroon po tayong tatlong separation. Paghiwalay mula sa mga mananampalataya na napatuloy sa kasalanan, at paghiwalay mula sa mundo, personal separation, at paghiwalay mula sa maling guro, heretics, na dapat tayo lumayo sa mga nagtuturo ng maling doktrina kahit na sila ay kabilang sa church. Humiwalay. Kung hindi siya umalis, tayo umalis. Kasi may tendency na tayo madala sa Kanya, mahawaan sa Kanya. Baka sabihin mo, oo nga no. Oo nga no. Parang bago sa akin to. So, mag-ingat po tayo at humiwalay po tayo sa Kanya. Suriin po natin tulad sa mga taga-Berean Christians na they search the scripture daily. Tiningnan nila kung tama o mali. Then pangalawa, tungkulin. Dahil totoo na may mga bulaang guro, may tungkulin po dito ang mga tagapangasiwa o church leaders sa church. Point number 2, tungkulin ng mga tagapangasiwa ng iglesia na ituwid ang maling aral upang mapanatili ang pagkakaisa ng mga mananampalataya. It is the duty of church leaders to correct false teachings in order to maintain the unity of the believers. So, ang isang tagapangasiwa ng church ay hindi po niya hinahayaan ang itong false teachers, bulaang guro. Church leaders must rebuke those who teach false teachings na contradict po sa sound doctrine. Sa verse 11, dapat silang patahimikin. Dapat silang patigilin ang kanilang mga bibig. Sa ibang translation, patahimikin, patigilin ang kanilang mga bibig. Bakit? Sapagkat ginugulo nila ang buong sambahayan
sa pagtuturo nila ng mga bagay na hindi nararapat dahil sa masamang pakinabang. So, rebuke, patahimikin sila sapagkat ginugulo nila ang buong sambahayan. They must be silenced. Ito po ay ang utos ni Paul kay Titus sa verse 11 na patahimikin ang bulaang guro ay hindi isang madaling gawain para sa mga tagapangasiwa ng iglesia. Ito din po ay isang mabigat na responsibilidad na nangailangan ng katapangan, nangailangan ng karunungan na galing sa Diyos. Dahil maraming mga taong magalit sa kanya. Okay? Ganun yun eh. Kapag ang tagapangasiwa gawin ang tama, may mga magagalit sa kanya. Ngunit kahit mahirap ang kanyang responsibilidad, kailangan pa rin niya itong gawin upang maprotektahan ang katotohanan ng salita ng Diyos. Ang pagsaway sa maling aral ay nangailangan ng katapangan na tumayo para sa katotohanan. Hindi maaring manahimik ang isang pinuno, ang isang tagapangasiwa kung makita niyang may maling aral na kumalat sa church. Ang lingkod ng Diyos ay mas natatakot na magkasala sa Diyos dahil hindi niya nirebuke, hindi niya sinuway, hindi niya atinama ang maling katuruan sa church. Mas natatakot siyang magkasala laban sa Diyos kaysa matakot sa tao. So ano ang layunin ng pag-rebuke? Ano ang layunin ng pag-rebuke? Mga dahilan kung bakit dapat sawayin ng church leaders ang false teachers. Subpoint A, upang protektahan ang iglesia mula sa spiritual na kapahamakan o pinsala at to protect the church from spiritual harm. Ang maling aral na maaring makasira sa pananampalataya ng mga mananampalataya. Nagdulot po ito ng kalituhan ng mga tao tungkol sa katotohanan po sa salita ng Diyos. Kung ikaw ay believer na hindi grounded po sa salita ng Diyos, kung bago ka pa sa pananampalataya, maaring mailigaw ka sa maling paniniwala. Kaya kailangan silang sawayin, maprotektahan lamang ang spiritual na kalusugan ng church, ng iglesia. Hindi sila hinahayaan. Isa po yan sa mga ministry ng mga tagapangasiwa sa church. Pangalawa, upang pigilan ang pagkalat ng maling doktrina, to stop the spread of false doctrine. Sa verse 11, na ang kanilang bibig ay dapat patahimikin. Kapag hindi sila pinigilan, ano ang mangyari sa church? Kumalat ang maling aral, maraming tao ang maraming mga mananampalataya na naapektuhan. Kaya tungkulin ng mga church leaders, tagapangasiwa ng iglesia, na hadlangan ang pagkalat ng kasinungalingan. Hindi madali ang ministry ng mga tagapangasiwa sa church. Of course, sila maraming sabi ng ang leadership, ang pagiging pastor, ang pagiging tagapangasiwa ay parang nasa isla ka. Na kung minsan ay marami kang nag-iisa ka lang, yes, nandiyan ang Panginoon. Pero minsan mahagalit sa iyo. Kasi pag-usapan ng kasalanan, may mga bulaang guro, i-rebuke mo. So, hindi madali. Kaya sa biyaya ng Panginoon, lamang ay makapagpatuloy ang mga tagapangasiwa sa church. Pigilan na kumalat ang maling doktrina. Isa po ito sa kanyang tungkulin. Kasi tulad, di ba, sa tomato, kapag may nalalanta na nandyan sa mabuti pang tomato, kailangan siya alisin. Kasi yan po ay nakakahawa. Alisin. So, pigilan ang pagkalat ng maling doktrina at ang subpoint C, to protect families. To protect families. Ang pamilya po dito, para ay tumutukoy po sa church and the unity of the church upang protektahan ang pamilya at ang pagkakaisa ng iglesia. Ito ang pinaka end ng ito ang grabe na mangyari sa church dahil sa bulaang guro. Hindi na sila magkakaisa. So sinabi ni Pablo nga ang mga bulaang guro ay sumira sa buong sambahayan. Na ibig sabihin, nagdudulot ng pagkakalito, pagtatalo sa loob ng pamilya, sa pamilya, at ang kanilang maling aral ay hindi lamang nakakaapekto sa isang tao,
kundi buong pamilya, buong church, nagiging sanhi ng pagkakabahabahagi sa iglesia. So kapag isang miyembro ng pamilya ay naniniwala sa maling aral, nagkakaroon ng magkakaibang paniniwala sa loob ng pamilya, nagkakaroon ng pagtatalo tungkol sa katotohanan ng Biblia, at ang sumunod ng maling turo habang iba naman ay nanatili sa katotohanan. Dahil dito, nasisira ang pagkakaisa ng pamilya sa church, at nagkakaroon ng kaguluhan ng kanilang pananampalataya. At ang kalooban ng Diyos ay hindi pagkakabahagi, kundi pagkakaisa sa loob ng church. Yan ang nais ng Diyos, na magkaroon patuloy ng ma-maintain ang unity sa church. Pero kapag may against na sa sound doctrine, dahil mali ang kanyang doctrine, ay magkaroon po ito ng division. So, nangyari po ito mga Judaizers sa unang iglesia sa Galatians 5 verse 2, na itinuro nila kailangan sundin ang batas ng Hudyo, especially sa pagtutuli para sila ay maligtas. Ang bunga nito, nagkaroon ng hati sa pagitan ng Hudyo at Hintil na mananampalataya. Kaya nanganib ang pagkakaisa sa iglesia kung may bulaang guro. At halimbawa, sinabi ni Jesus Christ sa Gospel of John 17 verse 21, ng kanyang mga tagasunod ay dapat magkaisa. So ano ang ibig sabihin nito? Ang iglesia ay dapat nagkakaisa para magkaisa sa katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi tayo magkakaisa kung iba ang doktrina mo, iba ang sa akin, iba din sa kanya, iba kay pastor. Hindi tayo magkakaisa, kaguluhan ang dulot nito. Dapat iisa ang ating pananampalataya at aral. At pagkakaisa ay nakabatay po sa katotohanan, hindi po sa kompromiso sa maling aral. Kaya tungkulin ng mga pinuno, ng mga tagapangasiwa ng iglesia, na ituwid ang maling aral upang mapanatili ang pagkakaisa sa iglesia. Ang application po natin, ipanalangin natin ang mga church leaders, ang mga tagapangasiwa na may lakas loob na ipagtanggol ang katotohanan ng Ebanghelyo. Ipanalangin sila. Dahil nga naisip natin, kahit si Arius, 10 to 15 years, siya ay nagturo ng mali. Ibig sabihin, siya ay tama ang kanyang doktrina noong mga nakaraang taon. Pero biglang nagbago. So ipanalangin natin ang mga church leaders na may lakas loob na ipagtanggol ang katotohanan ng Ebanghelyo. At tayo mismo, mayroon i-discern po natin kung ano ang tama at kung ano ang mali. Kung mayroon tayong kasama dito sa church na parang iba na ang doctrine about salvation, parang iba na ang doctrine about sa tao, parang iba na ang kanyang paniniwala, hindi masama na i-rebuke mo siya, hindi masama na pangaralan mo siya. Ituwid mo kung ano ang mali sa kanya. Ang ating goal ay para po sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil nais ng Diyos na ang iglesia ay magkakaisa at magpatuloy ito na magtapat sa Panginoon. Kaya mga mananampalataya, at totoo na mayroon pong mga bulaang guro, laganap ang katuruan po nila. Kaya ang ating tugon, mga mananampalataya, manindigan sa matibay na aral sa salita ng Diyos. Kaya natin to. Kaya nating manindigan sa matibay na aral sa salita ng Diyos. By God's grace. Sa biyaya ng Panginoon, manatili tayo sa tamang doktrina. Dahil tamang doktrina, mayroon tayong tamang pamumuhay. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami, Panginoon, ay nagpapasalamat, Lord.